What's up, Arbitrage Viz? Welcome back to the Arbitrage Academy, an Amazon VE blueprint that is focusing in Amazon online arbitrage product sourcing. So in this lesson, I will show you naman on how to find the products using the Keepa. Because I know, probably if you are a newbie, ang alam nyo lang about sa Keepa is this is only e-tools that give us the historical information of the product. But more than of that, we can also use the Keepa sa paghanap ng mga products. Okay? So ngayon, I will now going to show you on how to do that. So as we can see, andito na tayo ngayon sa Amazon. And to do the Keepa sourcing, click nyo lang tong Keepa extension. And dapat, you are already using your client Keepa logins kasi working lang siya sa mga paid version. Okay? So ngayon, click nyo lang tong data and then the product finder. So ngayon, scroll down. Okay, so dito, probably ma-overwhelmed talaga kayo dito sa daming information na nakalagay dito. And actually, this lesson is actually considered as the advanced sourcing method. Okay? And I suggest that if you are a newbie, wag nyo muna tong gawin because at least you already have a knowledge sa pagbabasa ng graph and sa pag-analyze ng mga products. Kasi mag-filter tayo dito ng mga products na gusto nating hanapin based sa criteria ng client natin. Okay? And ako personally, when I was just starting sa pagsosource, nag-focus muna ako doon sa mga basic method sa pagsosource, like yung mga newsletter sourcing method, manual, reverse sourcing, and the storefront stocking. And by doing those methods, natutunan ko on how the online arbitrage and the product sourcing really works. And it helps me also to understand how the Keepa really works. Okay? So, ayan nga, that's actually one of my suggestion, no? At least meron na kayong knowledge sa pagbabasa ng graph and you already know on how to analyze the products before nyo gawin itong method na to. Okay? And as the purpose of this lesson is to show you kung paano maghanap ng products using this Keepa. No, hindi ko na i-explain lahat ng different functions ng nakikita nyo dito because overwhelming siya and then sobrang haba pa lalo itong magiging lesson natin. And ang ipapakita ko lang dito sa inyo is yung mga things or yung mga pinifilter ko lang dito sa paghanap ng mga products. Okay? So let's go. So ngayon, we have some options sa paghanap ng mga products. It's either maghanap tayo ng products through branch or by category, or maybe we want to find a products by all categories. Okay, so how to do that? So the first thing here is the sales rank. So dito sa sales rank, pwede kayong mag-filter ng BSR number ng item na gusto nyo lang hanapin. So let's say for example, from 10,000 BSR to 70,000 BSR. Yeah. No, so ito lang yung gusto kong BSR number ng item. No, so we don't want to exceed to 80,000 BSR because probably the item is slow selling. Okay, or slow selling na yung item kapag gano'n. So dito naman sa buy box, pwede kayong mag-filter or pwede nyo i-filter yung buy box price ng item. Like minimum 13 pounds only kasi ito yung pasok na buy box price sa amin para magkaroon kami ng profit and ROI. Okay? And then pwede nyo din siyang i-filter based sa maximum buy box price ng item. Like for example, I don't want to exceed the buy box price to 100 pounds. No? So, under lang siya ng 13 to 100 pounds lang yung gusto kong mahanap ng mga products or the buy box price because maybe because my client is limited lang din yung budget nila for the item, no? So may mga clients kasi na they don't want to buy an item na mga high ticket, so pwede nyo din siyang gawin. Pwede ding huwag na kayong maglagay dito, so kayong bahala. Okay? And then dito naman kay Amazon, always click this out of stock because we don't want to compete kay Amazon. We don't want to see that Amazon is also selling the item.
no? Kaya dapat palagi siyang naka-out of stocks. Okay? And then, the next thing also na filter ko dito is scroll down is the title, brand, and more. Okay? And then dito sa root category, ito na yung sinasabi ko kanina na we have some options sa paghahanap dito ng mga products dito sa Keepa. It's either we want to find a products through categories. Kasi for example, gusto ko lang maghanap ng mga products through beauty products only. And then pwede din baby products, 'di ba? So basically pwede kayong mag-filter dito based sa category ng products that you want to find. So ako, let's say for example beauty. Ayan. And then dito sa text fields, dito niyo naman ilalagay yung name ng brand na gusto nyong hanapin sa Amazon na under ng beauty products, okay, or beauty categories. Pero dapat dito sa text fields, dapat may mga alam na kayong mga brands, 'di ba? And if you are a newbie, basically wala pa talaga kayong alam ng mga brands na mabenta sa Amazon. Kaya you can only use this text fields kung may mga alam na kayong mga brands. And ako personally, since meron akong experience, meron akong alam ng mga brands na mabenta sa Amazon. Let's say for example, I want to find a products or I want to find a Tarte Cosmetics brand. So I know that this brand is under the beauty category. So let's try to filter them. So as we can see, merong na-filter si Keepa ng 19 products. So let's say for example, gusto nating tingnan yung mga products na yun. So find products. Okay, so ngayon, ito na yung mga products na na-filter ni Keepa based sa mga finilter natin kanina. Okay, so basically, yung makikita natin dito sa Keepa is the image of the item, the title itself, and then habang hino-hover natin yung mouse natin dito sa title, lumabas dito sa left side yung graph ng item. So dito makita natin if the item is fast selling, slow selling based sa fluctuations ng sales rank. So dito, ang dami yung fluctuations, maganda yung fluctuation ng sales rank. So fast selling siya. And then dito, yung current, ito yung current sales rank ng item. Meaning to say, yung current sales rank ng item nito is 14,000. The current buy box, 26.95. So, currently, meron daw siyang 10 sellers. Okay? And then, ito din yung sales na last 30 days, which is 49. So, let's say, for example, gusto nating tingnan itong item na to. So, I will just click this Amazon icon. Okay, andito na tayo ngayon sa product page. So let's try to see the Keepa. So based dito sa Keepa graph, maganda yung fluctuations ng sales rank niya, and I would really say that this item is fast selling. So currently, meron na lang siyang 10 sellers. Meron siyang 10 sellers. So from ilan ba dito? So from 30 naging 10 na lang siya. So, dito kung mapapansin natin, bumaba yung buy box price niya kasi madami yung seller. And then, habang pababa yung seller niya dito, tumataas din yung buy box price niya. Maybe because konti lang yung competition. So, nakakapag-set ng mas mataas na price yung ibang sellers kasi konti lang yung competition. And then, fast selling din yung item. So, I'm interested for this item. But the only thing is, this item is actually under the variations. Okay? So, yung color niya dito is medium sand. And then, ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin dito kung alin ba dito yung may highest na ratings at among the variations. And yun yung itatry natin na hanapan ng supplier. Okay? So, I will click the variations. And titingnan natin dito kung may alin ba dito sa kanila yung may highest na rating. So based dito, itong light, medium, honey, siya yung may highest na rating because siya yung may trophy. And then siya din yung mataas na rating with 46 ratings. Although yung ibang item dito is selling naman, so pwede nyo silang hanapin itong apat na shades na to because selling naman talaga silang lahat. Pero for this example, tingnan natin itong may trophy.
tingnan natin yung graph. Okay. So, based dito, alas same lang naman sila ng graph. So, fast selling yung item. Currently, ilan na lang yung seller. So, 5 sellers na lang yung current active dito. And then, so let's say, for example, we want to find a supplier for this item. Okay. So, I will click this Google search icon. And then, hanap na tayo dito ng mga supplier na nagbebenta nito. So, meron sa 30 Cosmetics, kaso 29 yung price niya. So, dito sa max cost, yung current buy box niya is 32.86. That means, dapat mahanap daw natin siya ng below 19.39 pounds para pumasya siya or pumasok siya sa criteria natin na 2 pounds profit with 30% ROI. So, yun yung criteria natin. So, tingnan natin dito sa Shopee. Hanap pa tayo ng any store. So, sa Sephora, 27, 28. Ayan. So, maghanap lang kayo dito ng so, tingnan natin dito. Sephora. Balik tayo dito sa all. So, tingnan natin dito sa Top Cosmetics. So, meron siya sa Top Cosmetics and dito sa Sephora. Kaso, hindi sila naka-sale. Mataas yung price nila. Kaya, hindi siya pasok dito. So, I would disregard this item. Ayan. So, ngayon, pwede ka pa dito maghanap ng mga products. For example, ito. Pwede mo pa siyang tingnan. Ito. So, ayun. Actually, ganun lang. Ganun lang kadali na maghanap dito. Sa Keepa by so yung ginawa natin is this is actually the brand sourcing by using the Keepa. So nag-filter tayo ng mga products that we want to find using the Keepa, and naghanap tayo ng products through category and then through the brand. Okay, so ayun. So ngayon, let's go back sa Keepa. So advanced filter, balik tayo. So same ano tayo dito, same filter. 10,000 to 70,000 BSR, 13 to 100 buy box price. I don't want to see na active din si Amazon sa listing. Pero ngayon, so scroll down. Pero ngayon, aalisin ko dito si 30 Cosmetics, and then I will set this into all categories. So from 19, naging, ayan o, so ang dami ng products na filter niya. So ngayon, ang gagawin natin, scroll down. So dito sa inyong offer counts, pwede kayo ditong mag-set kung meron lang kayong maximum sellers for an item. So let's say, for example, your client, they don't want to sell an item that has more than 15 active sellers sa item. No? So let's say, for example, from 3 to 15 sellers only. So ayan. So diba, konti na lang yung mga na-filter ni Keepa na products, no? Ayan. And then scroll down, and then the buyback sellers always choose third party. Ayan. So 130,000 na lang yung mga products na filter ni Keepa. And so dito naman sa variations, pwede nyo siyang iset as no variations para maiwasan natin yung madaming variations sa isang listing. So pwede nyo siyang iset. So ngayon, naging 47,000 na lang yung mga na-filter ni Keepa ng mga products based sa filtration natin. So ngayon, let's say, for example, okay na yung mga na-filter natin, all goods na. And actually, yun lang din yung mga pinifilter ko dito. So, yung other, so yung iba dito, kahit huwag nyo na ditong pakialaman, and dito, laruin nyo na lang dito sa, so for example, gawin nyo siyang hanggang ano lang, hanggang 50,000, and then ayan, so from 47 naging 31 na lang siya. So pwede ding sa buy box, pwede kaya hanggang ano lang, hanggang 60. Ayan, so from 31 naging 29 na lang siya. So let's say, for example, yon, okay na, gusto mo nang maghanap ng mga products, gusto mo na siyang tingnan, so find products. Okay,
So ngayon, ito na yung mga products na na-filter natin dito kay Keepa, and pwede nyo na sila tingnan isa-isa, and you can analyze them if they are a fast selling or if pasok ba sila sa criteria ninyo. Okay? So, let's say for example, I want to, okay, so pwede kayo nandito maghanap ng mga products. Ayan. So let's say for example, I want to see this item, no? Kasi habang hino-hover ko siya dito, ayan, nagpa-pop up na dito yung graph ng item dito sa may left side para malaman natin yung graphs ng item to determine if the item is fast selling or slow selling item. So dito, interested ako dito kasi currently meron siyang 10,000 because currently nasa 10,000 BSR lang siya, and the current buy box price is 36.5 pounds, and then yung sales niya last 30 days is meron siyang 40 estimated sales. So interested ako dito, so I will just click this Amazon icon, and then while loading dito pwede ka pa dito maghanap. So ayan, so tingnan mo lang, so i-hover mo lang yung mouse mo dito sa title ng item and magpa-pop up na dito yung graph ng item para malaman mo if fast selling or slow selling ba yung item. So ayan, actually ganun lang. So let's say for example, let's try to analyze this item. Okay? So ayan. So ang gagawin natin, punta tayo ng graph, tingnan natin if fast selling ba yung item. So based dito, hindi pa masyadong old itong listing na to. So 336 days pa rin itong na-list, and naging mabenta siya by this month of December. And tuloy-tuloy na siyang naging mabenta all throughout this month. And ayun, for me, by the span of ilan ba to? 3 months, because we set them into 3 months, I would say that this item is fast selling because maganda yung fluctuations ng sales rank, and at the same time, mababa din yung current sales rank niya. So 10,000 BSR, so mabenta yung item. At the same time, konti lang din yung competition, konti lang din yung sellers who are actually selling this item, and currently meron lang din siyang sellers, 6 sellers I mean. So PL daw itong item na to, so hindi tayo interested to find a supply for this item. So let's go back sa Keepa. So pwede ka pa ditong maghanap ng mga products that you want to find. So ayan. So let's say for example, hanap tayo dito. So ito maganda naman, fast selling naman yung item. So the current BSR is 10,000, current buy box 1643. So meron lang siyang 18 sales last 30 days. So pwede pa rin natin siyang tingnan. And then while loading doon, pwede ka pa dito maghanap ng other products. So ayan, so actually ganun lang kadali na mag-filter ng mga products that we want to find dito sa Keepa. Let's try to analyze this item. So dito, walang masyado FBA, hindi ako interested dito because more on FBM yung mga nagsasell dito. So pasa ko dito. So sige, hanap pa tayo dito ng any item. So let's say for example, itong Gudan, because I'm actually interested for this item because as you can see, mababa yung current BSR number na, so 10,000 BSR, and as we can see, it has 61 sales last 30 days, and then meron din siyang 12 happy sellers. So let's try to look this item. So ayan, and then while loading yung item, pwede ka pong maghanap dito ng iba pang products. Okay, so andito na tayo ngayon sa product page, and tingnan muna natin ngayon yung graph ng item if kamusta pa. So based dito, maganda yung BSR na, or biglang bumaba yung BSR number na by the month of December. So ibig sabihin, during this month, that was the time na mas naging mabenta itong item na to. So ngayon, sige, i-hover natin siya. Okay, by the month of December 24, I would really say that this item is really fast selling because sobrang baba ng BSR number. And then dito mataas din yung
current seller niya ngayon. So, meron siyang 15 seller na active for this item. Pero I would really say that this item is really fast selling. That's why I'm interested for this item. So, ngayon, hindi sa hazmat, wala siyang any alert for this item. Hindi sa hazmat, hindi sa IP, .apl, then same brand name sila. So, let's try to find a supplier for this item. So, ayan. So, hanap tayo dito ng product. So, 30 ml. So, dito sa Superdrug, meron siya kaso 24 yung price na dito. So, dito yung buy box price na is 20 pounds. And dito, it says that dapat mahanap daw natin siya ng below 9.98 para pumasok siya sa criteria natin. So, ayan, hanap tayo dito si Poro 29, Skin Cider 28. So, hindi siya masyadong mataas yung price. So, punta tayo dito sa shopping. Okay. So, based dito, meron sa iCurve 1318. And then, meron din dito sa Stelvana. So, I think same naman to. So, tingnan natin to sa Stelvana. So, dito sa Stelvana, they are selling this for 12.29. So, tingnan natin if meron pa silang add tayo ng 5. And then, try tayo mag-run ng voucher codes. So, ayun. So, meron tayong nakuhang codes. So, we save 12.29 pounds. And then, let's try to calculate them. So, 49.16 divide 5. So, yung total cost niya is 9.83. Okay, so 9.83. Ayun, so nakahanap tayo ng isang item from Stelvana because as we can see, meron siyang 2.13 pounds profit with 21.67%. So, pasok siya sa profit and ROI natin. And then, the item is fast selling. So, ayun, so nakahanap tayo ng item using the Keepa sourcing. And ayun, ganun lang actually kadali na maghanap dito ng products by using the Keepa. And you can now list this item sa Google Sheet ninyo. Okay? So ayun, basically ganun lang kadali na maghanap ng mga products using the Keepa. And kung gusto mo pong maghanap ng any other products, pwede ka pong mag-advance filter dito. And so, let's say for example, pwede nyo siyang iset into 40,000 BSR and then dito. So, pwede siyang laruin based sa mga preferred yung mga products na mahanap. So, ayun. So, 3,000 na lang yung na-filter na products ni Keepa. So, find products. So, ayan. Ganun lang actually kadali na gamitin yung Keepa. Ayun. That's all muna guys for this another tutorial. And I hope that you learned something new today. And I hope that you know on how to find a products using this Keepa. Okay? So, bye for now guys and see you to our next discussion. Bye! So, if you want to learn more about kung paano ba maging Amazon VA, most especially as a product researcher, I really suggest na mag-invest kayo sa AvaPH because meron silang courses. Meron silang course about PR, Amazon PR, PR1, tsaka PR2, and I think meron na din silang wholesale course that would really help you to become an Amazon VA then. And yeah, yun nga, I really suggest na mag-invest lang kayo sa course nila because these lessons na ginagawa natin are only an overview to learn about Amazon PR. And from these courses, matututunan nyo talaga dito from basic to advanced sourcing. Okay? Plus, magkakaroon pa kayo dito ng mga trainings after the course and bibigyan din nila kayo ng access sa mga tools and softwares na ginagamit talaga nila sa pagsasource. And actually, you are also not investing sa course nila because you are also investing sa community nila. And yun nga, napaka hands-on ng mga coaches and marami ding mga VEs tutulong ito sa inyo sa mga questions. And currently, meron na din silang 80.3k members. And actually, isa sa mga nagustuhan ko dito sa community nila is
is talagang tulungan sila paangat. Plus, may mga free lessons din sila kung paano mag-apply, paano gumawa ng resume, and the most importantly is they also have referrals, which is i-refer nila kayo sa mga clients if you already done the courses and training sila. Kasi, dito sa Ava PH and yung mga coaches behind this community are napakabait, napakagaling, and ang dami ding clients and agencies na alam ang Ava PH. Kaya, yun nga, napaka-advantage ng mga nakagraduate na galing sa Ava PH because alam ng mga clients yung quality ng services ng mga VE na galing sa Ava. Okay? Kaya if you want to learn more about Amazon PR, I will put the links dito sa baba ng description natin and i-visit nyo na lang sila. So with that, good luck sa inyo and see you inside the community.